receiver dito. Ibang location naman tayo at susubukan nating lumayo hanggang dun sa dulo na yon. Kung tanaw nyo. At titingnan natin kung gaano kalayo ang maaabot ng kanyang connection. You got it going on, I'll be there in a heartbeat. Tell me your favorite song, I'll put it on repeat. I could wait for you forever. Two-in-one yung aking in-order. Meron na siyang kasamang extrang windscreen. Syempre, yung kanyang charging cable. Type-C. Receiver. Dalawang klase nga pala to. Meron para sa iPhone at saka for Type-C Android. Ito yung mic niya. May kasama na rin siyang windscreen. Charging port at ito yung kanyang clip. Light indicator. Ito yung kanyang power on, off button. Long press lang natin. Mga 3 seconds. Lulong press lang din natin para i-off. Ayan. Subukan natin tanggalin to. So yan, ganito ang kanyang itsura. At itry naman natin tong extra niyang windscreen. Cute, maliit at magaan. So yan. Meron nga rin pala siyang kasamang manual. Ayan. At i-testing na natin. Ayan, nabili ko nga pala itong wireless lavalier microphone sa Shopee sa halagang 432 pesos. Alam ko may discount ako sa mga coins. Hindi ko na masyadong maalala. So, meron namang mga wireless mic na mas mura kaysa dito. Pero nag-decide na lang ako na ito yung bilhin kasi bukod nga sa kulay pink siya. Iniisip ko na good na talaga to kasi syempre yung price niya parang nasa middle lang, 'di ba? Hindi siya ganoon kamahal at hindi rin naman siya ganoon kamura. Kaya ito na lang yung binili ko. So, na-receive ko naman siya in good condition. Naka-bubble wrap pa. At syempre, tinesting ko na rin para malaman ko kung gumagana ba talaga. And then, nag-start na ako mag-record ng video. At sinunod ko yung procedure na nakalagay doon sa kanilang advertise na plug and play lang siya. No app na, wala nang application, at automatic pairing na rin siya. Kaya, nung nag-start na ako mag-record ng video, kinonect ko na yung kanyang receiver doon sa aking cellphone,
At inon ko na rin yung microphone. So, nag-pair naman siya. Dahil automatic pairing nga daw siya. Nag-pair naman and then nag-start na akong mag-record ng video. Nag-testing ako ng mga sounds. At pagkatapos nga noon ay pinanood ko yung na-record kong video. Medyo nadismaya ako kasi yung na-record kong video ay maingay siya. Naririnig yung mga ingay dito sa loob ng bahay. Lalo na itong pan namin kasi maingay itong pan namin sa itaas eh. Na-record din nung wireless na microphone na to. So, medyo nadismaya ako doon. And then, nalaman ko na hindi naman pala audio na nanggagaling sa mic yung na-record, kundi doon sa built-in mic ng aking cellphone. Kasi, ang ginawa ko, lumayo ako sa mismong cellphone ko, lumabas ako ng bahay, dala-dala yung mic, at yung cellphone ay naiwan lang dito. So, nag-record ako ng voice doon, hindi na siya na-record sa video. Kaya nalaman ko na hindi pala siya gumagana. And then, naisip din namin na baka may settings na kailangan talagang gawin or i-on. Yun nga yung OTG. Kailangan i-on. So, sinubukan namin i-on yung OTG niya. At, hindi pa rin siya talaga gumana. Kahit sa iba pa naming cellphone, sinubukan ko din. So, sinabi ko na kay seller na hindi siya gumagana, pero sinabi lang niya sa akin at tinanong kung sinunod ko ba yung nakalagay na instruction doon sa kanilang advertise doon sa page nila sa Shopee. So, ang nangyari, sabi ko, oo, sinunod ko naman. And then, nagtanong din ako baka meron siyang compatibility. So, wala siya naging sagot sa akin. Wala rin siyang in-offer na pwede kong gawin. Kaya, nag-decide na lang ako na i-refund na lang yung item kung defective nga talaga at hindi gumagana. Pero nakakapagtaka doon, nag-pair naman yung mic at saka yung receiver. Kasi, malalaman mo mag-prepare siya kapag naka-steady na yung mga light indicator niya. So, sinabi ko, i-refund ko na lang. At sabi niya, babalikan niya ako. Kaso, ang ginawa ko ay, sinabi ko na lang din mismo kay Shopee na magre-refund ako ng item. At, nanghingi sila sa akin ng proof. Kahit si seller nanghingi rin pala sa akin ng proof kung paano nangyaring nasabi ko na hindi siya gumagana. Ngayon, kay Shopee, nung nanghingi sila sa akin ng proof, ang bilis lang nilang mag-refund. So, nakakatuwa yun kay Shopee para sa mga customer na gustong mag-refund kasi ang bilis lang nilang na-process. Ang bilis ng action nila. Mga 30 minutes lang siguro, mga ganun, na-refund na nila. Doon sa credit limit ko, kasi ginamit ko dito ay SPay later ko. So, bumalik agad yung price niya. And then, mga ilang araw pala, ay hindi lang araw mga siguro isang araw lang. Nung hindi na ako busy, naisip ako mag-search ulit. Humanap ako ng paraan. Baka kasi meron talaga siyang settings na kailangang gawin. At yun nga, nalaman ko, meron palang dapat na i-on bukod doon sa OTG. Kasabay ng OTG. Kailangan naka-on yun. Pero hindi ko alam kung lahat ba ng cellphone ganito Kasi sa akin, nag-research lang naman ako at napagana ko siya nung in-on ko din yon. At syempre, nung nalaman namin na working talaga siya, syempre sinigurado namin kung tested good ba talaga, ay pinaalam ko na kay Shopee, nag-message ulit ako kay Shopee para ipa-cancel yung aking refund. So ngayon, ongoing pa, pinaprocess pa kung makakancel pa nga yung refund. So bali, i-message doon nila ako. So ang ginawa ko, pumunta ako sa settings ng aking cellphone. Then, sounds and vibration. Click natin yan. Advanced, more setting, or yung more settings lang. Click natin yung default device. So, pagka-click natin ng default device, may dalawang pagpipilian doon. Yung auto-select and use peripheral device. So, yung sinelect ko dito, yung use peripheral device. Kumbaga, ito yung external microphone. So, kailangan naka-on din pala to kasabay ng OTG. So, pag in-on natin yan, on din natin yung OTG.
Pero hindi ko nga alam kung pare-pareha sa mga cellphone ganito. And then, pagkatapos niyan, isalpak na natin yung receiver sa ating cellphone kapag naka-on na yung mga settings na yon. At ito nga pala guys, nung una, ang akala ko, gumagana lang siya kapag naka-direct siyang plug or nakasaksak siya gamit ang power bank. Doon lang siya mag-on. Kasi wala tong battery. Hindi siya rechargeable. So, yung rechargeable lang is yung dalawang wireless mic. Ito lang yung china-charge. At ang bilis lang din niya mag-charge. Mga 30 minutes, napupuno na siya. At parang napansin ko, ang tagal din niyang malobat. Kasi ilang beses ko na rin itong ginagamit. May ginagawa kasi akong content para doon sa susunod kong vlog. So, ginamit ko na to. Nakailang take na ako. Hindi pa rin siya nalulobat. At hanggang ngayon, ito pa rin siya. Meron pa rin siyang charge. So, ngayon, balik tayo dun sa connection. I-connect lang natin to sa ating cellphone. Kapag naka-on na yung OTG tsaka yung external mic, automatic na rin itong mag-on. Yung power pala nito, kinukuha niya mismo doon sa cellphone. Kaya kapag naka-on na yon, sasalpak na natin to. So, bago pala yon, ipapakita ko muna yung mga ingay na posibleng marinig dito sa loob lang ng bahay namin kapag wala akong mic na gamit, kundi yung built-in microphone lang ng aking cellphone. So, wala akong mic na gamit neto guys. Ito yung pwedeng marinig ninyo. Ito, meron akong pan dito. So, titingnan natin kung masasagap ng cellphone yung hangin ng pan. So, yan. Nakatulog siya dito sa aking cellphone. Medyo maingay dito. Yan, gumagana yan. Okay. At yung isa pang pwedeng marinig ninyo, itong nasa taas naming pan. Kasi maingay ito eh. Talagang kukuha to sa mic ng cellphone ko. Ipapakita ko lang sa inyo. So, yung nasa taas. Yung pan na yan. So, i-on ko lang siya. So, yan. Naka-on na yung pan sa itaas at ito, ipapakita ko lang sa inyo. Pasensya na kayo sa bahay namin. So, yan. Pag nagre-record talaga ako ng video, nasasagap niya talaga yung ingay niyan. Okay. Ngayon naman, susubukan na nga natin ikabit yung mic, yung wireless mic. Titingnan natin kung mababawasan yung ingay na nasasagap niya sa paligid. O nga pala, ito palang mic na to ay noise reduction lang. Nire-reduce lang niya yung ingay na nasasagap niya. Hindi siya noise cancellation. Hindi niya totally nakakancel. Pero subukan pa rin natin kung ganun nga niya nare-reduce yung sound. Kung maganda pa rin naman. Wala akong gamit nito na kahit anong wireless mic, kundi yung built-in mic lang ng aking cellphone. So, dapat naka-on na yung mga settings na dapat i-on sa phone nyo, yung OTG at yung external mic. So, ito, ikakabit ko na siya. Mawawala nga pala yung sounds ko kasi nauna ko itong ikinabit bago ko i-on yung microphone. So, ito lang naman yung on niya. Nasa likod niya. Mga 3 seconds nyo siyang long press. Tapos, may makikita kayo ditong light indicator. Kapag nagbi-blink yan, may makikita kayo ditong light indicator. Kapag nagbi-blink to,
ay naghahanap siya ng pair. Ganon din dito. Meron din siyang light indicator na nagbi-blink. Pero pag nag-pair na silang dalawa, mag-i-steady na yung ilaw nila. So, isasaksak ko na to para masubukan natin. So, ayan. Naka-steady na yung kanyang ilaw. Steady na rin yung ilaw dun sa aking receiver. At ngayon, naririnig nyo yung boses ko gamit ang wireless microphone. At yung ingay, teka, ikabit ko muna to Mas gusto ko siya ikinakabit dito. Kasi yung iba dito sa taas kaso masyadong malapit. Kaya, mas feel ko na nandito siya. Kasi pagka sobrang lapit din niya sa bibig natin, parang sobrang lakas na nung pasok ng voice dun sa mic. Sa tingin ko kasi ang lakas sumagap nito ng ingay ng ating boses Kaya kung malakas talaga ang boses mo, tapos ang lapit pa nito, so parang sabog na siya. Kaya kahit normal lang yung pagsasalita mo, malakas na niyang nakukuha yung boses mo. At yung ingay nga pala na naririnig nyo, yan pa rin yung nasa taas, yung pan namin. Hindi ko na siya pinatay. Ayan. Oops. So, ayan. Bali, tinesting ko na to kasi nagamit ko naman na talaga to nung gumagawa ko ng iba kong content. Kaya, medyo alam ko na rin siya na medyo malakas yung kanyang boses. At subukan natin yung pan kanina. So, tingnan natin kung masasagap ba niya yung hangin na magmumula dito. Kasi syempre, kapag gumagawa tayo ng video na nasa bahay tayo, halimbawa, at mainit, syempre hindi natin matitiis na walang electric fan na nakatutok sa atin. At ganun din naman kapag nasa labas tayo, syempre mahangin din. So, subukan ko na may pan. Ayan. Kung kanina, doon ko siya tinapat dahil nandun yung mic na ginagamit ko sa video. Ngayon, dito naman sa aking gamit na mic. On ko lang. So, yan. Ay, init dito. So, yan. Naririnig niyo ang boses ko ngayon gamit ang wireless microphone na may nakaharap na electric fan. Huh? Tingnan natin kung masasagap ba niya yung hangin. Yahoo! Ayan. Yan, ngayon, ang gagawin naman natin, subukan na natin yung mga ingay dito sa bahay. Subukan naman natin siyang gamitin sa labas. So, yung mga ingay sa labas, tingnan natin kung masasagap pa ng microphone na to. So, yan, nandito nga tayo ngayon sa labas para subukan natin yung wireless microphone. At naririnig nyo nga yung boses ko nung wala akong gamit na kahit yung mic, hindi yung built-in mic lang ng aking cellphone. At yung karaniwang ingay na maririnig natin sa labas, sa lansangan, yung mga tumarang sasakyan. Ayan, sa likod ko, paikot sila hanggang dito sa gilid. So ngayon, subukan na natin gamitin yung wireless mic kung mababawasan pa niya yung ingay sa paligid. Ay, ikakabit na natin yung receiver. Yan, nagbi-blink. Tapos i-on na rin natin yung mic natin para mag-pair na siya. Ayan, naka-steady na yung ilaw. So, yan ngayon. Gamit na natin yung wireless
microphone. Naririnig niyo yung boses ko gamit ang wireless microphone. Kakabit ko lang. At yan, yung karaniwang ingay na maririnig natin sa paligid. Yan pa rin yung mga dumadaang sasakyan. At syempre, medyo mahangin din pala dito. So, ngayon, subukan natin lumayo ng mga ilang hakbang sa cellphone. Tingnan natin kung hindi siya madidisconnect. 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Lumayo ako ng mga 5 hakbang doon sa aking cellphone. At naririnig niyo pa rin ang boses ko gamit ang wireless microphone. Lalayo pa ulit ako ng mga ilang hakbang. 1, 2, 3, 4, 5. So yan, mga 10 hakbang na yung layo ko doon sa aking cellphone. At gamit ko pa rin ang wireless microphone. At yung ingay na maririnig niyo sa paligid, yan pa rin yung mga dumadaang sasakyan. Hakbang pa ulit ako, palayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ayan, lumayo pa ulit ako ng mga 9 na hakbang at mas malapit na ako ngayon sa mga dumadaang sasakyan dito sa aking likuran. At syempre, mahangin din dito sa lugar na to at may mga dumadaang mga tao. So, ayan. Okay, ngayon, ibang location naman tayo at susubukan nating lumayo hanggang dun sa dulo na yon. Kung tanaw nyo. At titingnan natin kung gaano kalayo ang maaabot ng kanyang connection. Subukan na natin lumayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan, may 10 hakbang na ang inilayo ko mula dun sa huling pwesto ko. At lalayo ulit ako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan, at 20 hakbang na yung nilayo ko mula dun sa nauna kong pwesto. Lalayo ulit ako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh no! Hello, nakikita niyo pa ba ako? At naririnig? So yan, lalayo pa ulit ako hanggang doon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So yan, ang layo ko na. Nagdagdag pa ulit ako ng mga 14 na hakbang. Ayan, nakikita nyo ba ako at naririnig? Andito ako. Okay, isang layo na lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. May 15 pa ulit na hakbang. Okay. Nabili ko nga pala to sa Shopee. Kaya kapag naka-on na yon, sasalpak na natin to. Sasalpak na natin to. At ngayon, subukan natin yung pan kanina. At ngayon, subukan natin yung pan kanina. At ngayon, subukan naman natin ng may 5, 4, 3, 2, 1, go. At ngayon, subukan naman natin yung pan kanina. Palayo. Dalida ka palayo. Bilis. So yan, ngayon, nandito tayo sa labas. Hello, sound. Lakasan mo lang boses mo. Play. Play na? Ha? Oh. Ayan o, ganito ko. Ayan na. At ngayon, nandito nga tayo sa labas. Naririnig niyo yung boses ko na wala akong gamit na kahit anong mic, kundi yung
built-in microphone lang na aking cellphone. At yung maririnig yung ingay sa labas yung mga karaniwan, yan yung mga dumadaang sakyan. Ang hirap. At dito sa likuran ko, yan yung mga dumadaang sasakyan. Okay na. Okay na? At ngayon, nandito nga tayo sa labas. Naririnig ko yung boses ko na wala kong gamit na kahit anong mic. Kundi yung mic lang ng built-in microphone ng cellphone ko. At yung naririnig yung ingay, yan yung karaniwang ingay sa labas. Yung mga dumadaang sasakyan. Yan. Sa likod ko. At dito. Ikaw. So, ayan, nandito nga tayo sa labas. Susubukan na natin gamitin yung wireless microphone. Ikakabit ko na. So, ito yung mic. Push. Babawasan yung ingay. Video mo na ako, ikakabit ko na na yun. Ano Na ikinakabit to. Kita to ha, cellphone na. Tayo kang konti. Ano na lang siguro, patayo. Higa. Mas maganda ba higa? Higa na yun. Pakita mo ako na kinakabit ko ha. Pati ako ha. Dito to na ka. Dito ka. Mas maganda dito. Dito ka, ha? Maganda dito. Kita itong tripod tsaka cellphone. Hindi okay. Pati ako kita na nagkakabit. Hanggang dito yung kuha ah. Oo, ayan. O sige, go. Ready, get set, go. Kakabit na natin yung ating wireless mic. Okay, taka na. Tuhod ko. Likod, mas malapit na ako ngayon sa mga dumadaang sasakyan. Ano, pwede na kaya yun? Ha? Lugar na to at may mga dumadaang mga tao. So, ayan. Ano, okay na ba? Down Cali, driving round with my baby. Top drops and raindrops, motion got me all faded. My heart got me going all crazy, and I won't be walking away